no, na ay nag-yaga-yaga. So, patay. Di madawat sa Ginoo, no? Ingana, nga, katako niya nga Diyos, inganaon na siya. Dito ka patay. So, atong Diyos, takong Diyos, o, nang matay problema, mahoplis ka, maragay kang Diyos. May yung gulay na yung ginagalit. Ingana nga mabot sa punto na, katakot-takot sa Diyos, kagamanan sa Diyos. Kanya, wala na-depress ka. So, salamat sa alabiton, tungkol kay kapa hinundon sa ato, kung sa kadako ang atong Diyos niya. Manindog ta, and let us pray. Kalimumahan, salamat sa inyong kayo ka naman. Salamat sa kamatahong na alabiton, hindi pa, hindi na awag daway. Lord, kung ginamang ka mo ang pumalandong yung walang puno, ikaw na po ang istorya na mo, through the Holy Spirit, ako imong alagan, Lord, imong gamiton nga igo nagabalita sa imong pulong na maka-equip kini ka namo, Ginoo. Prepare our hearts. Nagpaubos kami diya sa trono sa imong kaayo, sa imong grasya, imong ngayon, habang nimo na masabtan ng kinabuhi imong pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, once again, I love you sa inyong kanan. Salamat po sa Ginoo sa iyang pag-ipon nato. Last Sunday, no, ito man talaga ipon sa Guait. Salamat sa Ginoo dito, no, nga lugar naka-servisyo kita. So karon, mag-paambit na po ako sa pulong sa Ginoo. Karong bulan, sugod na po sa July yung karon. And our emphasis today is about waiting on God. Now, waiting on God, magdahulat sa Diyos. So, daghay mga mga kamatuoran na atong kita niya sa Biblia about waiting on God. Kung saan na diya katong wata sa second coming, no? Pero, daghan kayo ang buti pasabot. Actually, na salmista nga siya ang daghay record na waiting on God. Waiting on God. Kasi daghay record sa Biblia, especially in Psalms and Samuel, Kings, Chronicles, na makita niyo mo siya ang record niya, kaya siya pinakadaghan ang waiting on God, no? Magahulat sa Diyos. So, meaning, not only in second coming na siya applicable. Kundi, nagkakahitabo na sa ila, na nagahulat sa Ginoo, ma-experience nila even now and then. So, it is applicable also in second coming, nagahulat sa Ginoo. So, wala akong gamiton diri ang isa ka sulat niya sa Salmo, si David rin, no, ang atong buti pasabot na tao, tungod kay dagat siya experience niya na, kung sa'y meaning anang waiting on God, not only in waiting kay Jesus sa iyang pagbalik, pero na ay waiting on God, na-experience nila, hindi niabot ang Diyos, itapalan sa Ginoo, then another na po, mga inana. So, tanaw na ito, doon ikutan na ito tulo ka mga gitawag na ito kahulugan unsa ang magbulag sa Ginoo. So, ang mga Bible scholar, kung imong tanawon sila, itatanaw nila ang kinabuhi ni David. Ganun nag-isulti ni David na nagbulag siya sa Diyos. Nagbulag siya sa Diyos. And during that time na mabungat na ni David, na si David sa gitawag ko difficult time. No, kanang gitawag ako earnest trial sa iyang ginabuhi. Mainitong pagsulay nang nasya sa kakuyaw. Kasagaran na mabungat ni David nga magulat siya sa Diyos. Ang iyang situation ana, naa siya sa bugat nga pagsulay sa kinabuhi. Daghanan man kayo mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi ni David. At that time, declare siya na nagahulat kung kanimo Ginoo. Wala rin na siya, nagkagay-record na sa Psalms. So, nagahulat kung kanimo Ginoo. May usa niya ikuha na ito in Psalms 25.
It is vivid experience sa situation na naa siya sa delikado na sitwasyon, mainitong na pagsulay sa kinabuhi. Siguro ikaw din ang marang ako na ang pastor. Mauman ay ako sitwasyon doon na ako sa mainitong na pagsulay, na ako sa delikado na sitwasyon. Kumuni. Kung katong tutloon diri, kung sa'y meaning, kung inom si David, ako nagkahulat kanino din. So, kay himo naman ito siyang ihimplugod. Ang principles, ang kamatukuran niya na gitawag na siya o kamatukuran sa tanang panahon. Timeless truth, no? Ang tawag niya na. Mga tanan maka-experience niya. Muna itong kubon rin, muna itong kalupon ng kamatukuran na luyo niya ang mga declaration ni David nga ako nagahulat sa Diyos. So, ikaw ng mga Bible scholar, mga dagko ng mga pagsulay sa kinabuhi ni David. Daghan, pero na-isay na ito kaduha. Una, katong sige gukod si Haring Saul, ipatun siya. Ikaduha, katong nakalaya siya kay ni Alsa si Absalom, iya ang anak. Kung ano yung mga gitanaw sa mga scholar na malamang kini nga salmo, kusa diha sa mga sitwasyon nga God, ingon siya na matinding pagsulay, mauning ng mga sitwasyon na. So, makita nato na itulog sa mga posible maoy meaning nga buot pasabot sa giingon ni David, nagahulat siya sa Diyos. Tulog, una, waiting on God means to trust. Ikaduha, waiting on God means to hope. Ano yung ikatulo? Waiting on God means to anticipate. So, mga lugpor naman sila. Pero na sila yung mga manginumang sa inunin naman na. Pero na sila yung makita na ito diya sa pasabot ni David. Nga kamuingon siya nga, ako nagahulat kanimo Ginoo. So, kung ito yung bisaya on masayon sa ito. Waiting on God means to trust, musali. Waiting on God means to hope, mulaon. Waiting on God means to anticipate, mupaabot. Paano na kasimple ang mensahe na ito? Pato ni Arman naman, nawarap niya ang gingon nga, waiting on God means to trust. No? Musali. So in verses 1 to 2, yan sa versikulo 1, nagsados, sa English there. And you, Lord, my God, I put my trust. I trust in you. No. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. Okay. So kung kini nga situation, mauna, nga si Haring Saul, si gupod niya, tungkol kay siya nagasalig sa Diyos, no? Salig siya sa Ginoo, kung sa iya pagsalig, di daw siya iput and to shame. Ha? Ay pagsalig sa Ginoo, nga di mo triumph ang kaaway. So, kanang pagsalig, so, confident ka kayo na di magpapakaulawan sa Diyos. Di na iyalaw sa Ginoo nga mapatay ko ni sulo ni Haring Saul uban sa iyahang mga matupa mga mighty warriors of Israel. O, kuyaw kayo ng mga kauban ni Haring Saul. Ang sige ang David, asan yung bakit ni David? Alin ni David? Ito ang gasunod-sunod. Pero ang pagsalig niya sa Diyos, ingon siya, hindi ko pakaunawan sa Diyos na ialaw niyang mapatay ko. Dili itukot sa Diyos na mudaog ang mga kaaway natin. So, duha ang pananawanan sa mga buskalar, di lang ang saon ko din at itong tang Absalom, yabay na anak ra. No? Para palihog ni. Oo. Kaya mo niya atong kuan, ang mo ni duha ka panahon nga i-allow sa Ginoo
nga si sa Haring Saul, ipapatay, pwede na pati itong isa, itong nalibag siya. Kamatay mo itong nag-abi siya o sinina. Nalibag, tilang iklaro sa Biblia, pero sa lain-lain na translation, yung imong sakton, sa ato nalibang si Juan, nalibang si Haring Saul. Nalibang siya. Nalibang yan ito, kuhaan ang iyang tagas-tugon niya ng hari, no? Pwede na siya patyon ko, no? Ikaw kung natulog siya, hindi ko niya o katong ginanan, isinggit niya. Ako siya magpasabukan. Kung wala pa ni David, gibutang iyang pagsalig sa Diyos, unahan niya ang Diyos. Patyon na niya to. Kaya, that time is anointed na siya na mahimong hari. Kumana siya ikuan ni Samuel, no? Dihuga na siya. Pero, ang yan ingon nga, Lord, nagsalig ko sa imo, nagbulat ko sa imo, kung nagsalig ko, nga di ko nimo pakaulawan. Di mo daog ako mga kaaway. Dili niya pagmansahan ang iyang kamot, nga siya yung patay, sa kupatyo niya, ang tawag na hangul sa katungdanan. Kunhanin mo ang Diyos. Wala patyo. Hindi siya hangul. Ang iya kanang limpyo. No? Nagsalig ko, Lord, sa imo. Muna ang meaning sa iya Panginoon nga ako nagahulat kanina. It means nagsalig ko nga di ko nimo papaulawan din. Nga di mo ialaw ang kanang mga tao na nagbukod sa ako mapatay ko nila. So dati mga panahon sa atong ginabuhi nga ingon anak usahay mahuddan ka sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, nga naa ka sa mga situation nga magtintal na ka. Halimbawa, gabi kalisod, kinabuhi. No, isod na kaya. Lord, isod kaya ni. Asa man saan di mo Ginoo nga ang tanan na mo kinahanglan nimo provide. Asa man giingon sa imong pulong, especially in Philippians 4:9-10, and my God will meet all your needs according to His riches in Jesus Christ. Asa naman ang Lord? Kami din hapit ng mga mata espas mo. Tanaw ko ng silingan ng Ginoo. Pagkadaghanay sila kung bugas diha ng Ginoo. Nga, nag-usik-usik naman na diha. Kawaton ko na Lord. Diha na. Kaya kung kawaton, madiskubre ikaw ng awat, yung imong pagsalig, hindi ka maulaman, bisan panahon, sa kawalan-on, ayaw bin pag-awat, ayaw pumaan, ayaw pagbansay, imong kamot. Lord, nakatubang na ko ang bugas niya, yung pasagdaan na nila, niya kami din may ikaon. Kanang ilang mga manok, Ginoo, musuong na sa among silong niya, wala may gisudaan. Pero yung mga something like that ba? Niya si David, ako maluwi ko sitwasyon ni David ba? Kaya, ikaw, gihan, kay patyo. Karoon, pwede na rin mong patyo, hindi pwede. Hindi mo kayo. Mamansay mo kamot. Ang imong pagsalig, di ka papaulawan sa Ginoo, ang imong patyo, maulawan ka kay hangul ka sa katungdanan, David. Wala ka hulat, sinsaktong panahon. Yung patay ni mo ang hari. Eh, gusto mo pulit hari. Eh, paraya na si ni Absalom. Mabot patyo sila, palayasan sila. So wala. Diha kung gana ang ginoo nato na trust. Nagpulat ka mo sa Ginoo, saligi ang Ginoo mo yung paigo ang tanan. Wow. Mga bitaw na lang. Sabi niyo na kayo. Sabi niyo na kayo. Pagbawa mo sa Ginoo kung right time na ron, di ba? Siguro, pag right time na, may trabaho, lastan na. Buk-buk ng ibig baboy. Parang doon po sa buk, right time na, napasal ng tanan. Uy, ang uban, third year college pa.
kaulat naulawan siya kay Diyos. No? Ang prayer niya is, ayo, di ko pakaulawan sa Ginoo. Dili mo try yan, dili mo daog ang akong kaaway. So, gini, nitang po din sa kinabuhi. Maraming bita nga, ang Diyos nagkapanalangin kay David. Naaba kay pagsalig sa kang David. Ang wala rin mo, pumatala ko din. Kaya ako Ginoo, mahimo mo gina sa iyang gisulti. Kung sa iyang mau gina niyang paghimuon. So, maghatag sa ito o wisdom na Lord, gusto ko kinabuhi nga di maulawan, daog ko sa iyong tapang. Humingan ang Ginoo, settle your trust to me. Basta na iyong pagsalig, kasi kagmay na kayong pagsuday. Ikaw yung nagadalig ko, init di pagsuday. Kuyaw kayo nga hitabo sa iyang kinabuhi. Nga, tintanong pa ka, nga mubiyak ka sa iyong pagsalig. Hindi ito basta-basta na tentasyon, oy. Nga ang tao na nag-apas sa iyong kinabuhi, di pa una para pwede na mong patyon. Di ba na? Pagkakaya mo na paalala nga, Moira doon, baka itawag ko sa English, ironic ba? Ang kabaliktaran ba? No? Ironic, tawag na. Nga, ikaw, ibukod. Sa ito pa, ang balong tanaan ha? Bisag, wala naman yung sila ibukod, pero ipawan naman yung Ginoo. Sa Ginoo mo ito nga, okay, tentasyon yung, pwede din mo siya pat yun. Pero siya gabarok nga ako nagsalig, nga dili ko din mo pagkaulawan, dili ko daw ang kaaway. So dagat ang mahula-hula niya, magayunta na, truly our God is Abba Father. If we trust, ibuhos na ito ang atong pagsalig diha kanina as our Abba Father. Di ginihayaan maulawan ta o mudaw ang kaaway. So, ngayon sa theologians, ingon siya, hindi ko ani nga, karusan na siya na pagka salig ba ng na siya na lang bilit ang makasulbad sa sarili mong problema. Yung imulag ko yung sa bibi nga nagdidi. Ang bibi ba nga nagdidi. No? Ang sunod sa utok ka ng bataa, mamaragin niya. Maway tanong sulbad sa iyong problema. Mula ka ang mama, dito siya magkabiya. Bata ka didi. Di na kaya, para kaya, wala na, guba ng kalimutan o buhay mama. Eh, ang yung ang didi ba? Ang didi. Ang iyang pagsalig na hindihan. So, if our trust sa our Abba Father, sa amahan natin, pag ingon na, higpit nga pagsalig niya sa iya, wala yung mo sa ito. Never nga mabot ang punto, maulawan ka sa iyong kinabuhi or mudaog ang nagdaog-daog. Kaya mubarog na siya sa iyan kung iyon nga ako inyong amahan. Manang Jesus sugo sa iyang mga disipulo. When you pray, pray like this. Father in heaven. Ngayon, dihaan, kung nga itong pagsalig mo, dako kayo o kalabutan sa atong inadlaw-adlaw kapag kinanti. Mga heads up ba maglagaw? May kadukan, kitapon ba ka? Kung saan mo ka naman ka, kapalo ka, nga na kay amahan, nga lagit nun, nga gamping. Muna ang nasa, gingon ni David, nagahulat siya sa Diyos. It is a complete
trust. Hindi siya pakaulawan. Do not let me put to shame. Not let my enemies triumph over me. So, humingo ka, Lord, ako nagahulat sa iyo. Hindi ko rin Ginoo. Sabi kay hingpit nga pagsali sa ako. Sumara ang palihan. Nga ito i-check atong kaugalingon, hindi kinabuhi ang naguna sa ating kinabuhi. Pagtuo ba? Pagsalit ba sa Diyos? Kaya di ba sa science na iingon nga, wala ka ng 5 senses. Diba na yung 5 senses? Smelling, seeing, touching, hearing, and testing. Dapat sa 5 senses, ang naguraan na is trusting. Unong. Kakaiba ka ng tao. You are living like a superhuman. If nag-auraan, trusting. Pero, dahil debate niya. Kinsa ang iyong gisalihan? Ano yan ako ng debate? Kay Jesus? Si Muhammad? So, laga na ang founder sa religion, di ba? Kemudian Kristen. May mukhang usa ka kakaiba, you are not normal. Kung gauna ang trusting sa 5 ka-senses. It is the work of the Holy Spirit sa kinabuhi sa tao. Kung may na-connection ako sa Ginoo, is faith. And it is impossible to praise the Lord without faith. So kung naguna ang 5 senses, ulay ang pagsaling sa Ginoo. Amo na norm. No, mo na kasagaran di kinabuhi sa tao. Mo na yung sa nato ang buwan mo ni. Kaya anong Ginoo ba't nagintay mo maag? Gamat yung doktor, kaya yung anak kami yan sakit, kuan kanang Ginoo na ulit para. Iulit na lang na. May lang mga pastor, mga pari, pagpuli na lang na. O, with na naulay ang trusting na. So, nasabtan mo ninyo na kita. Pero si David nagkauna ang iyang pagsali sa Ginoo, ulay na ng 5 senses. Nga naman. Tanaw na ba niya patya si Saul? So tayo siya, not once, di ba si aksidente ra? Kadua. It is a great temptation sa side ni David. Mara si Joseph, hindi pa naan o babae. Kaya nung na, guwapa dito kay Dato, dahil itong mga kantan sa naon. Pero si David, si Ginoo. Ay, David, sabi ni Joseph, hindi niya buhato na. Ulitaw ha. Ulitaw. Dito minyo, ulitaw siya. Mana kung nag-class ka sa Ginoo, so, sakura na, may expression siguro. Ako diha as check your faith, your trust sa atong Ginoo. Kung pinakasalalay diha ang atong condition sa iya, yung tali pagkaulawan, yung daw natong kaway, pinin na. No? Kaya ito mara ang number 1 nga atong makita diha kung unsa si David iyang pagsalig sa si Ginoo ingana pa ta
Naka sa mainitong yung pagsulay, naka sa kakuyaw, murtagay yung puding, murtag pasyon, so, kumusta man? Kung ang yung pagsalig sa Ginoo, hinala ba? Di ba lang hindi ka pakaulawan, o di mo daw ang kaaway. Ikaduha, waiting on God means to hope. Doon kayo mo trust niya mo hope, mo halik o niya mo mulaon. And verses 3 to 4, mo na yung diha. No one who hopes in you will never be put to shame. But shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord, teach me your path. Kasi gilauman niya ni David. Ang gilauman niya kadtong mga mabudhion, nagabudhi, so panahon ni word, panahon ni Absalom, no, gibudhian siya diya, dahil nagabudhi siya diya, panahon ni Absalom. Bautong nag-alas na balong talit na kuwan, gibudhian siya, nagali. Ano yun siya nga kanang mga mabudhion, mauto yung mapakaulawan. Gilauman na niya. Gilauman niya nga ang Ginoo mo pagkita sa iya sa God's will. Mo kanang pahimo sa Ginoo sa iya. Apil na siya gilauman. Sa primero itong isbutan nga ng gingon niya nga ang mga nagbudhi sa iya mao ipakaulawan sa Diyos. So, dagay mga panahon na gibulian si David, pero ang usa ka noon ka ay katulaging mga sakop niya, dito ala di ay didapig sa iyang anak na si Absalom. So, kana nga sitwasyon po, kung imong tanawon, napon na nitabo ko na yan sa panahon ng lukod siya ni Kuane Saul. Pero, kung imo na lang ang sitwasyon, kinsay na ulawan aning mga panahon na. Kung kang Saul, napatay si Saul. Diba? Napatay si Saul sa gubat. Kung yung mga tanawin na anak siya sa Samuel, 1 Samuel chapter 31. Napatay si Saul sa gubat o ang tulo niya ka mga anak. So meaning, ang gilauman ni David nga, sila mapakaulawan, niya mga kaaway David mapakaulawan, itong mga mamudion ng pakaulawan. Ay yes, tinuod. Nangamatay sila. Sabi ni sa Bisaya, wala untay maulawan sa mga naglaong diha kanimo. Ano siya? Maulawan unta kadtong nagbuniti nga walay hinungdan. Himuha ako nga mahibalo sa imong lain ako nin, ang iyang gilauman. Naglaom siya na ang Diyos mupadayag sa kabubuton niya ug maiyahang subayon. Pero in verse 3, agatong kontra niya o katong mga nagabudhi sa iya, maoy pagkaulawan sa Diyos. So, ang hinungdan sa iyahang kakuyaw sa kinabuhi, hinungdan sa iyahang mga mainitong pagsulay sa kinabuhi, ng mga tao, na mo'y nagdala niya sa iyahang, gilauman ni David, nga maoy mapakaulawan. Huwag na itabo. Diba? And verse, sa 1 Samuel 22, kung imong basahon, gidumog na si David ipangita ni Haring Saul. Pati iya pamilya, di kay si David na. So, kadagan-dagan yung taon si David, gidala niya yung pamilya, gidala niya ito sa Moab. Pagkabot sa Moab, hihangin niya ng hari, ilan niya na, pwede ba nga, ako sa ibilin akong pamilya. Kaya gigukod ni Saul uban sa mga mighty warriors of Israel. Kaya pamatyo na di. Kaya ako maghulat sa Diyos. Oh. Mahilig na si David na. No?
Diba ito sa Ginoo magampo mangutanan Lord sa buhaton ani na ako sa painiton ng pagsulay sa kinabuhi kuya kayo kinabuhi gumon ko Ginoo. Nagulat ko sa imo. Kung sa imo to. Wala yang gihimo ana nga kuan kada nga portion no sa 1 Samuel chapter 22. Basahon mo na, mo man ang sa auto delivery na magabasa mo sa inyong auto delivery. Pauna, no, para sa auto delivery na. So, nakuha mo man yung, api mo sa pagwali ni. So, wala siya nga, ihagin niya itong wala nga, ibigin niya ang pamilya, o mato na siya, kaya magbulat siya. Kaya, panay ka kasi ginawa mo, kung sa'yo. Wala iyang itawag ko, gilauman niya. No one who hopes in you will ever be put to shame. But shame will come to those who are treacherous ng katong mga budhion without cause. So, recall mo na nga daghay nagabudhi sa iya nangamatay kung tanan maoy di pakaulawan sa Diyos. Yan ang Diyos nato no mag-protect. Pero ang question diha, are you like David? Nga pag na mga bukat nga problema sa kinabuhi, maghulat sa Diyos. Are you like David? Nga pag na mga bukat nga problema sa kinabuhi, mula kong sa Diyos nga padayagan ka sa iyahang kabubuton. Kung basi kong pariyata ng istorya ni Frank Santos, at pala Frank Santos, Tagalog na ito. Yung mga manihira, yan ang mga sirang-sira. Ibigatan mo ng istoryahan. Panuminaw ko sa iya. Okay. Mga karaan, iguwag ng mga pastor. Sige na nga kita ng mga tao na sige rin pang-daot sa upang tao. Iyang i-imbestigahan, maunay mga nabapagdaot. Wala na siya. Yung mga maninira, ang totoo niya, sila yung sirang-sira. Mga, wala ulaw ba kaya nagpakaulawan na, mandamay na, no? Wala yung pasabot niya. Guba naman yung repetition. Damayo niya ng guba ng taong repetition. Guba niya. So sila bitingon siya. Sila yung maulawan. Mali paglaro ni David. O, kung imong tanaw ng istorya ani, naulawan ba yun? Ang mga ingon niya mga mabuligon. Yes. Napatay si Absalom. Yan anak ha? Kay pamana, patulong naman siya sa Jerusalem. Sugata sa iyang general. Di ginugdanay na. Away na. Nasablay ng iyang ulo. Asa na ito? Palito na kumi. Ikuha ko na di palito. O nara siya sa loob. Nasablay iyang ulo sa kahoy. O gitiwasan na lang na ni Juan. Gusto niya general kayo mo sa. Gitipatay na lang na. Masidua ba di ba? O gitiwasan na lang na. May muta ni David kay mabudion nga bilak-ilak pa. Hapit na noon kung magkagugot sila ako kay o may muta na awan. Pero ang kabaturan diri, Ginoo pagkaulawi ang mga nagabudi. Mo ay paglaom na nasa yan kasing-kasing. Kung matubot ang Saul, namatay sa gubat si Hari Saul, no? So napakaulawan si Saul, uban ang iyang pamilya. Yung tao, may isa nabilin, no? Takong bakol. So, ulaw eh. Hindi mo tanaw ng history, no? Ulaw eh. Pagka maging Absalom, ulaw yung kayo. So, yung anak ta? Ang kabalubatan mo, mudango sa Ginoo, panahon nga, gubaon yung reputasyon. Gubaon yung pagkatao. Hindi pa ka mo siga.
Nasigitan ka. Guwapo ka, mas guwapo ka. May nabili nga na. Ikasagaran, maot ka, mas maot ka. O ano na. Hindi mo na ingon nga, dahil ka. Anak siguro tayo. Di ba siguro tayo magkulat sa Diyos? Kung magulat sa Diyos, like David. Ang Diyos may magpakaulaw sa mga kaaway, sa mga nabuhiyo. O may tabok. Kaya puro na sila namatay o ulaw ayaw sa ilang angkan. Ulaw kayo na ikaw, hari at tutul, hindi pulihan kaglagi. Patay naman ako, di ba ulaw na. Kita naman di ba mga ulaw kayo. Ang ibalin ang kuwan dito ng David, nawa, kung kaya ingana siya, hangun sa katungganan. Nagpatyo niya si David. Maot. Pero si David, asaya, naglaong ko. Ikaw yung pagkaulaw sa mga taong kaaway, mga mabutikon na tao. And then, ang paglaong di lang diha, naglaong ko siya, show me your ways, Lord, teach me your path. So, paano siya? Kumplito ba? Nga naglaong ko, Lord, naglaong ko sa imo nga Ginoo, nagulat ko sa imo Ginoo, anay mo, that you show me your will. Panindot anak, no? Sa atong mga dalaga ng tao, oo mo si tirahan na ito. Tungod kay kabukuton mo natin. Klaro ang mga bubila siya. Siya na bugyo. Kaya na ba niya, murag siya lang ito pastor. Hindi dito mo. Sa atong pagpangalagan niya sa Ginoo. Klaro, ano sa kabukuton sa Ginoo sa iyong ginagawa. Kasi maluwi ba ng mga Kristohano nga until lang, nangita ka sa bukos Ginoo. Lagi. Nakaluwi ba? Ano kailangan katuwig Kristohano po anak ko? 10 anyos, anak. 40 anyos kami. Uya, ako kabalo ko siya bukos Ginoo sa Ginoo. Luwi kayo, no? Ako ba nagkailangan tayo siya ako siya kabalo? Very easy, no? Kung yung mong talaan. Memorize sa lagot lang. Great Commission. O, hindi ka mo itong Ginoo ba? Siya mo pinapunin. Grabe mo pangita yun? Oo. Great Commission. Isunod na na, yun lang imong kinabuhi niya. O iyong ka, iyong ka balo pastor. Sige, mo itong sige. Wah, kaluugin mo ito. Tuloy kay tao nga may balo. Sa suka, what ito? Pataka. Iyong ka balo. Nara, yung pagkabalo sa Ginoo, sa iyong kinabuhi. Isunod na na imong abilidad. Ito yung abilidad mo. Driver ka. O pag-driving ng mga manangyaway. Kung sa magkakuan ka, maya kang kanta o before magsagyaw, kantahin. Puro na masunod din na. Ay, si David, but assure me your wish, Lord. Teach me your path. Ipaday ko na sa Ginoo sa iya. Ipaday yan. Katong ingon siya nga, Lord, maglulat ko sa imo, kung sa imong kabuton. Ang tubag sa Ginoo, uli sa Juda. Uli sa Juda, oy. Tapos na siya laing naso, Moab. Gibili niya ang iyang pamilya, iyon ang hari. Ako sa ibili, gugukod ni hari sa una. Kaya ako magbulat sa Diyos. Magbulat siya. Gisyo sa Ginoo ang kabuton siya, kabuton ni Moab. Uli sa Juda. Uli sa Juda, ato sa langong. Tago. Kaya may gumot sa Ginoo, di siya paano maglaing naso. Juda na gyapon. So, yan ang Ginoo sa ato. Pagkita naman yan, hindi naman libog ng gumot sa Ginoo sa ato. Sa'yo naman gaya, greatest commandment mo. Pag greatest commandment sa Great Commission mo. Love God above all, love your neighbor as yourself. Then how to simplify? Ang pag-simplify niya, sangyaw. Nga naman, pag sangyaw mo, you love God, kaya imong gituman niyang subo. Imong gisangyawan, because you love your neighbor, mahal kang may impyerno. So sa usan mo kapakatak, gituman mo ang greatest commandments, loving God with all your heart, with all your soul, with your mind, with your strength, and love your neighbor as yourself. And witnessing. Simple day. Simple, yes. Ada ka magpisyo na kung sigaw mo kung sigaw sa iyong kinabuhi. Kana. Di pastor, grabe ng Panginoon sa mga Ginoo. Abogado na ko ron, ako ko ba nun? Uy, salamat kaya abogado na ka. Paghalit sa nyawanan ng abogado. Hindi kayo mag-abogado.
ang tinuod mo, hindi tinuod. So, sa gawin na, para mag-tinuod. Ano naman nagawin ko, ginawa, very easy. Okay, ikuha ni si David. So, yan, ay nga na ba? Pag na ay mga matinding pagsulay sa kinabuhi, magulat sa Diyos, and wala kinimuan like David, ang iyang paglaon, pagkaulawan ng mga kaaway na tinuod, nangamatay din yung mga kaaway. O, padayagan siya sa tubo sa Ginoo, tinuod, ginapon. Okay, so, muna ang iuna ko. Pag sa mo kung ako, hindi itong pagbuli sa China sa atong nasod. No? Ang simple yan nga, tambal na, ano namang magulat sa Diyos. Mag-ampo ka, no? Danog sa Ginoo. Pero ibalo ko nga, ang Pilipino, di ta united. Tungkol sa nagkadaiyan pagtuo na. Even Israel, hindi sila united. Ang magulat sa Diyos. So kung mga yung hipon nga, dili-ibig mapilpi. Pero kung David sa una, yan naman exercise o tinuot. Hihimo sa Ginoo. Mao na kita. Unang-una sa to, ganina, magulat sa Ginoo means to trust. So, gusto na yung mga galingon, tinuot bagay nga, gisaligan din mo ang Diyos sa kanan. Ikaduha, waiting God means to hope. Yung paglao niyo, ang David ang paglao, ang kaaway, maoy, kaulawan. Niya, padayagan siya sa gusto sa Diyos sa iyong buhaton. Ikatulog, waiting on God means to anticipate. So, ang magulat sa Ginoo, nato yun, mo paabot. Kaya ang tuhok, musalig. To trust, musalig. Tuhok, mulaom. Kini, mo paabot. And verses 5 to 6, naging diha. Tutuli ako diha sa imong kamaturan, o tutuli ako nga ikaw o ang Diyos sa akong kaluwasan. Kanimo naghulat ako sa tibuok nga adlaw. Kung wala yung pumod sa mga kanilibid, no? O hinumtumi ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong gugmang walay paglugat. Kay kini sukad pa sa kakaraanan. So, i-anticipate diri ni David. Ang yang i-anticipate, yang ipaabot niya. Nga, ang Diyos muluwas sa iya. In verse 6, yang i-anticipate ang imong gugmang walay paglubat. Ang imong kanukoy. So, when David wait upon the Lord, ang iyahang gihulat diha, i-anticipate, luwason siya sa Diyos. So this salvation niya mo pasabot is a physical. Tungkol kay na-experience niya na every now and then. Ginaluwa siya sa mga taong gusto mong patay niya. Gusto mong patay niya. It is a experience nga now and then. Bukuron siya karoon sa kaaway, siya mapatay, ay tan siya, ang katulad bukod, may napatay. Ginawa siya sa Diyos. Sige na, ito ko sa kinabuhi si David. Kaya yung i-anticipate tayo siya, tuloy ako diya sa imong kamaturan. Kung tuloy ako kay ikaw ang Diyos sa akong kaluwasan. And it is also applicable sa atong pagbulat kay Jesus, kay siya atong bugtong Savior. Di ba? Muna ang meaning ani, pwede mo matagaan mo doon. Ang meaning dito sa kinabuhi ni David is actual, physical, every now and then na sinati na niya. Pero kita as nagbasa sa tibok Biblia, pwede po na applicable po ni sa atong pagbulat kay Jesus because He is our great God and Savior. Asa na mabasa sa Titus 3:5. Nabutan ako diyan? Wala, no? Ay, Titus 2:13. Katakan. Tadlahin kung 5 no? Titus 2:13 saying, we wait for the blessed hope of the glorious appearing of our great
God and Savior Jesus Christ. So kung kang David, ikuan to actual and physical nga kaluwasan, iyang i-anticipate, no, iyang gipaabot, kung ang Ginoo naghahatag sa iya, kaya yung mga tao ay namatay nito. Dili sa ato, applicable na sa pagpod. Pwede nga para sa physical. Pero kita nagkahulat sa atong maluluwas ng mga oseso. Siya atong Savior. Dito, anticipate ni David when sa diya kung matod niya sa Ginoo maghulat, matod pa niya, ikaw nagpakita na sa una sa imong great love, sa imong mercy. Nagipakita na sa kakaraanan ng panahon. Tato pa, imong po ipakita sa ako Ginoo. Kumuni ang iyahang dahom, no? Iyang tawagan na anticipate, paabot. So, mga igsoon, asa ako naging experience in David, muhatag o kamatuoran sa atong panahon karon. Kung ikaw naakaroon sa dako nga pagsulay sa kinabuhi, o ito lang yung pagsulay, merely panagid mga non-living things ang pusa. Hindi pa, luwasan ta sa Ginoo na. O kaya living things, may mga tao si dakot nimo. May nungda sa imong hambit ka ng mga kalibot-bot siguro, masuko nimo. So living things, ano? Kung sundugon nimo si David, magulat sa Diyos. O anticipate ang pagluwas sa Ginoo sa ato, yan ang mga klase ng mga tao. Sila pakaulawan sa Diyos. Din ang Diyos, i-anticipate nimo na siya maluluyon, mahigugmaon. Muna kang David, o pwede po na sa ato. Marami mo kini sa timeless, truth, applicable sa ato. Ngayon mo namang sample si David. Nga na din yung kinabuhi David, bagtog na si David, itawag ng tao, nag-apas sa kasintasin sa Diyos. Hinbutan ka o mamatay ko, muna ibutan sa ilugmanan. Naibutan ito, kana na tao, muna tao, nga nag-apas sa kasintasin sa Diyos. Ay, hallelujah. Kalindot anak. Ang tao lang ang musulti, hindi kayo nagtumutumo ka. Di ba ba nag-isulti sa Acts? Mas si David, itawag ko, tao na nag-apas sa kasintasin sa Diyos. So, di ba lang kung kita taghanay kayo mga surveillance kinabuhi? Pero akong pangutana, asa ka niya ito? Sa-Diyos ka ba niya ito? Like dito? Siguro sa ato dito, kung problema ng 100,000, sigurado kung matakubang ko. Bang? Problema kasi mong lawas, sigurado kung matakubang doktor. Diba? Problema na itong pangutok, ato ka o psychiatrist. Natural. Pero pinakadabis niya, kayo sa walang isa ang Diyos. Luo sa Diyos. Malay mo, pag humali mo kampo, na yung tuktok. Pareho kang wasa kang pastor suwaso. Na siya yung problema kung yung anak. Yung problema yung siya kwarta. Bigla lang yung itawag sa kaya. Ngayon nga. Manong, kana bang nakakuha mo mga kay problema manong ba? Nya, opera, dawatan na yung parang 100,000. Bayarin na kung makalabata. Opak ka rin. Lagi mo ka, 100,000? Pero kato siya, kanang mura ba, putaran niya kay-eskwila pa, kaya siya may tubigan. So, iyan experience para ako sa Panginoon. Hindi yung upyo ko sa ito sa katakot niya. Ang sikret ko, ulat yan Diyos. Huwag mo yung nangyayari ka lang karunay. Pero, mga kahibulungan ba kung ang Diyos mag-ato ka sa iya? Kabalo ko nga, dagatag nga, nagiging problema. Ang akong ika-offer, akong ika-suti nga, pag-convince sa inyo,
kung saan ang problema ninyo parang. Damo sa Diyos. Dugo sa iya. Ipakita niyo mo, siya yung una. Kanta na ito kayo, ako kayo ang Diyos. Pero hindi naman yung gusto yung una. Malamang, tingnan niyo na, kung ang Diyos, God of emotion, person, na naguna diri, paano ikaw may ako lang ulay mga? Natay balaod nga, sa first come, mo ko'y guna-observe. Diyan ang effect ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano this thing siya very good. Dagpo na kita problema, hindi pa bigyan mo siya seek ye first. Ako na nabasa sa Biblia na iyan ang ubis ng diman sa Ginoo sa ato. O ng suka o peaceful life, nindot na kinabukid. Kung ano lang maka-open anak ng Ginoo. Ako din sa simbahan sa iyong panikit. Lahi ang kinabukid sa mga nag-aunang simbahan. Lahi. Nakita na ang reflection sa glory sa Ginoo sa ilang Ginoo. Lahi. I'm your pastor for 12 years. Mag-11 years na ko nagpuyo diha sa pastor. Kung na 2 years na pulpit pastor ko dito. Atong 1 year na planuhan ko tawagon pulpit pastor, mudaga na siya almost 2 years. Kung isumada na ko ng tanan, nagpastor na dahil ko ninyo for 12 years. Nakapaligid na ko sa mga tunay na giuna din ang Diyos. Kita na kong glory sa Ginoo sa ilang kinabuhi o sa ilang pamilya. Gusto na ako nga, kung na-experience mo na sa uban, nanong di man ninyo ma-experience? Nahulat sa Diyos. Mudahog ta sa Diyos kung tinutanay. Kaya siya po na Aba Father gani siya. Inaampi niya na sumbad. Ako dito kung nasumbad sa inyo, kung kwarta yung problema, hindi ko kasumbad. Pero na ako yung person na matulog. Bisa pag billion yung problema, dagog kay Jesus. He owns the riches of the world. Manindot ta. Salamat sa mensahe na po sa Ginoo. Kapahinulong sa about sa life kita. Gusto na po, sulbad yung mga dagong problema sa Ginoo. Kanunay siya nagkasulti, magbulat po sa Diyos. Mabalaya kong bihimon ko, magbulat po sa Diyos. It means to trust, to hope, to anticipate. Ginoong Diyos, gidaya ka na mo, pasalamatan ka na. Ikaw ang Diyos na